Ramdam na po ang Pasko sa iba't ibang panig ng bansa. Mula sa Maguinao na Baguio hanggang sa isla ng Boracay. Kakamustahin din natin ang Magnonoche Buena sa Rizal Park at mga dadalo sa Misa de Gallo ngayong bisperas ng Pasko sa Manila Cathedral. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Ilang oras bago magpasko, marami pa rin ang naghahabol makauwi. Tanggap na raw nila ang posibilidad na sa biyahe na abutan ng oras ng Noche Buena. Unahin po natin ang mga nasa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX, kung saan libo-libo pa rin ang dumagsa ngayong bisperas ng Pasko. Doon mga kapuso, hindi lamang mga pasahero ang aming nakilala, kundi mga manggagawang magsasakripisyo malayo sa mga mahal sa buhay. Nakatutok live si JP Soriano. JP! Good evening, Emil, Vicky, mga kapuso. As of 6 p.m., 154,000 mahigit na yung dumating dito sa PITX kahit po bisperas ng Pasko. Ibig sabihin, ang dami pa po talagang bumabiyahe. At kung marami po sa atin ang Magnonoche Buena kasama ating mga kaanak, mga mahal sa buhay, nakilala po natin yung mga Magnonoche Buena habang nasa biyahe. Aabuti ng 14 na oras ang biyahe pa Bicol ng bus na minamaneho ni Ronald Marchan mula sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Kalsada. Oo, doon kami Magnonoche Buena, alas 12. Ang kailangan kumita. May maiuwi sa pamilya ngayon. Kaya nag-video call na si Ronald sa 4 na anak na nasa Bicol. Merry Christmas sa inyo lahat. Sa kalsada si Papa magpapasko. Alam nila na malayo ako. Wala, ganun po talaga hanap buhay namin eh. Isa lang si Ronald sa mga ama, kapatid at anak na hindi makakapiling ang mga mahal sa buhay dahil kailangang magtrabaho ngayong bisperas ng Pasko. Pero ang sandaling marinig ang boses ng malambing na bati ng Merry Christmas. Very inspired ka, di ba, na merong anak sa'yo na nag-aalala, maski nasa malayo ka. Ang mga pasahero ni Ronald, gaya ni Alan, sa biyahe na rin aabutan ng Noche Buena at di na rin aabutan ng birthday ng kanyang ina ngayong bisperas. Happy birthday, ma. Dito ako, Child 7. Thank you po. Merry Christmas. Happy New Year. Hanggang nitong tanghali umabot na sa halos 80,000 ang pasaherong dumating sa PITX. Hindi pa kasama ang bilang na yan sa mahigit 1 milyong pasaherong naitalang dumating sa PITX simula December 19 hanggang kahapon. Kung may mga malayo ang biyahe, may mga biyaheng mabilis lang gaya ng mga pa-Cavite. Si JP na taga General Trias, bit-bit ang mga regalo para sa mga pamangkin. December 25 daw talaga ang kainan nila sa bahay, pero ang bigayan ng regalo. Preparation ngayong gabi and then gigisingin na lang yung mga pamangkin ng hating gabi. Gusto ko lang makasama yung mga pamangkin ko. Yun yung pinaka-tradition ko pagka-holiday. Si Princess, bumili ng puto sa mga tindahan ng kakanin sa terminal. Pampartner daw sa ihahain nila sa Noche Buena mamaya. May spaghetti, may pansit, kahit anong pagkain. Ang mahalaga yung family magkakasama. Sa aming pag-iikot sa mga terminal gate, mga laruan at mga gift wrap na kahon ang kasama sa mga bagahe ng mga pasahero. Okay lang naman daw yan basta walang matatalim na bagay at mga bagay na maaring pagmula ng sunog, gaya ng mga nakumpiskang pailaw. Sabi ng pulisya para hassle-free ang biyahe, bantayang maigi ang mga gamit at bantayan ang mga kasamang bata. At Emil, alam mo, akala ng mga taga rito, ng mga otoridad ng PITX, pagdating ng pagsapit ng bisperas ng Pasko, mas kakaunti na po yung mga paserong darating, pero ang dami pa rin talaga. Dito po sa ground floor, ito po yung mga biyahe papunta sa Cavite, yung mas malalapit na area. Pero pagpanik nyo sa taas, naroon po yung papuntang Bicol, Catanduanes, at syempre ang hiling po ng mga taga rito, safe trip po para sa ating mga kababayang uuwi sa kanilang mga probinsya. At yan muna ang latest. Merry Christmas Eve, Emil. Happy Christmas. Maraming salamat, JP Soriano. Sa gitna ng dami ng pasahero sa NAIA, dalawang mukha ng Kapaskuhan ang makikita. Kung maagang regalo ang pagdating ng ilang OFW at balikbayan na makakasama ang pamilya sa hapag, may ilan ding malungkot na magdiriwang ng Pasko dahil aalis ng bansa. Nakatutok live si Ian. Ian.
Vicky, maraming masaya pero marami rin tayong malungkot na tagpo na nasaksihan dito sa NAIA Terminal 3 ngayong bisperas ng Pasko. Naiyak sa tuwa ang 74 anyos si Lola Norma nang salubungin ang anak mula Dubai, United Arab Emirates kanina. Kahapon lang, dumating din ang isa pa niyang anak mula Japan, kaya sama-sama silang pamilya ngayong Kapaskuhan. Kasi ngayong Pasko nag-iipon yung mga anak ko kasi noon wala. Ako lang ang nagpapasko sa bahay namin. Nag-isa ka sa bahay. Opo. So ito, natupad po ang pangarap niyo ngayon. Oh, maraming salamat po kay Lord. Talaga nag-ipon kami. First time ko ngayon magpapasko. Siguro enjoy ko na lang itong day ko. Uwi siya ng Pilipinas, wala ako. Ganun, uwi ako ng Pilipinas, hindi rin siya nakakauwi. Kumbaga, first time namin magkasama-sama ulit ng 10 years. At hindi lang sila, sunod-sunod ang mga dumarating. Sakto bago ang Noche Buena at Pasko bukas. Tuwang-tuwa ako nga nakarating siya. Kasi matagal lang din siya umuwi. Masaya po ngayon kasi magpapasko kaya happy po. Pero kung may mga nag-reunion, meron ding mabibitin ng Kapaskuhan. Isang araw na lang, hindi pa inabutan ng December 25 kasama ng kanilang mga pamilya, sina Jason at 10 kasama. Kailangan na kasi sila sa pinapasukang oil and gas company sa Dubai. Wala tayong makakawin, talagang aalis din kami kahit na paano. Sa hirap ng buhay natin dito eh. Bittersweet din ang pag-alis ng mag-asawang Feli at Joy dahil kailangang iwan ang mga kaanak ngayong Pasko at sa Abu Dhabi na makakapag Noche Buena. Malungkot dahil iiwanan yung mga kapatid ko dito, mga hipag, mga pamilya ko dito. Pero sa isang parte, masaya din naman kasi yung anak ko po yung makikita ko naman doon, tsaka yung isa ko pong kapatid. May mga inabutan din tayo ritong lilipad pa probinsya. Si Gloria, nahirapang makakuha ng mas maagang flight papuntang Bacolod. At mula roon, ilang oras pa bago makauwi sa Sipalay City. Tiyak nang aabuti ng Noche Buena sa daan, pero magkasama naman silang mag-ina. Mga anong oras kayo darating sa bahay? Mga 2 a.m. So paano kayo mag-Noche Buena? May dala ba kayong pagkain o paano ba? I-delay na lang ang Noche Buena? Dili na lang po. Pagdating na lang po ng bahay, mag-Noche Buena. Sa tansya ng NAIA Infrastructure Corporation, papalo sa 2.5 million ang pasaherong daraan sa NAIA mula December 20 hanggang January 5. Kahapon lang, nasa 169,000 ang mga pasahero dito. Mas mataas ng halos 10% kumpara sa parehong petsa noong 2024. Gayunman, mas magaan ang biyahe dahil nagagamit ng marami ang self-check-in kiosk. Kaya iwas pila sa mga counter. Mabilis din sa immigration ayon sa Moroccan na si Anas na nasa Pilipinas para makasama ang nobyang Pinay. Sa pagkuha ng bagahe naman, it's very smooth. It's just difficult to get the bag. Okay, because how many everyone minutes? It's quick, but there's layers of people like waiting for the bags. Vicky, sa maghapon natin dito sa NAIA Terminal 3 ay wala naman tayong nabalitaan na major na aberya dito sa paliparan. Liban doon sa nakita natin na isang lalaki na nabuwal dito sa arrival hall pero agad din naman siyang nilapatan ng lunas ng mga medics na nakatalaga dito. So yan muna ang latest mula rito sa NAIA Terminal 3. Merry Christmas sa Vicky at sa ating mga kapuso. Merry Christmas din at maraming salamat sa iyo, Ian Cruz. mga ninong at ninang, handa na ba ang inyong pang-aginaldo? Sa Divisoria sa Maynila, maraming humabol sa pamimili ng pamasko. Ilang oras bago ang Noche Buena. Silipin natin ang sitwasyon doon sa live na pagtutok ni Sandra Aguinaldo. Sandra! Yes, Emil, huling mandaw at magaling makakahabol pa rin. At yan nga po ang pinatunayan ng ating mga kababayan na nag-last minute Christmas shopping ilang oras bago ang Noche Buena. Karamihan sa hanap nila, Emil, ay yung mga parregalo. At syempre, yung outfit nila bukas. At sila po ay hindi natinag kahit pa merong manaka-naka na pag-ambon dito sa Divisoria. Nagbabagsak-bagsak presyo na dito. Tingin ninyo na ng tingin ito. Branded t-shirt, brand new, 75 na lang mga bossing. Sa rami ng tindahan at mamimili sa Divisoria sa Maynila, ito ang diskarte ng isang pwesto para makaakit ng customer. Halukain mo dito, te! Tila effective naman dahil halasige sa paghalukay ang ating mga kababayan.
t-shirt, tsinelas, accessories na wala pang 100 pesos. Check na check. Pero si Felix, isang rider, rubber shoes ang hanap para sa 2 anak sa budget na 500 pesos. Ate, magkano po tate? Magkano po dito sa excursion nyo? Po yan. Wala na po pong tawad? Sagad na, 350. Sagad na po talaga. Nahirapang maghanap ng sapatos na pasok sa budget si Felix, kaya tumingin din siya ng mga tsinelas. Kwento niya, pumasada muna siya kaninang umaga para may pambili ng regalo sa mga anak. Pang Noche Buena, meron na? Wala pa, ma'am. Anong diskarte mo? Kasi Noche Buena na mamaya. Bali, pagkatapos ito, ma'am, bibiyahe muna para makaipon na pambili. Si Rosita naman, ngayon lang nakapag-day off kaya naghabol ng Christmas shopping. Namili siya para sa mga anak at apo. Ganito mga magkano yan? Ano po, 180 po. Para po sa apo ko, ito, Ayan. mga ano po. So, sa kanya po, sa anak ko. Tapos ito po sa apo ko. Pang araw-araw po. Ang anak niyang si Ashley, merong natanggap na 1,000 pesos na pamasko mula sa tatay niya. Anong binili mo para sa sarili mo? Ito. Pang araw-araw niya rin pong shorts. Magkano? 160 po. Ayan. Magkano yan? 220 po. Ayun. Ay, 320. Sa murang presyo, halos walang patid ang mamimili sa pwestong ito na nagtitinda ng iba't ibang uri ng tsinelas sa halagang 75 pesos. Pirming nakamasid ang cashier na si Jelay dahil uso raw ang salisi ngayon. Pero ang mabili po talaga yung mga bargain, yung carry lang nilang bilhin. 75, 100, may 50 rin na carry lang na mga budget nila. Aminado rin ang mga tinderang pahirapan ang paghingi ng tawad sa presyo. Wala na po. Sinasabi namin mataas na rin ang puhunan kaya last price na talaga siya. Sa mga tindahan naman ng pruta sa Divisoria, matumal pa ang mamimili na inaasahang darami raw simula December 26 hanggang bagong taon. Emil, ayan makikita nyo no, sa aking likuran, patuloy yung pagdating na ating mga kababayan dito. Ang location ko, Emil, ito yung Ilaya Street kung saan marami pong murang mabibili yung mga ating mga kababayan. At ang sinasabi po ng marami sa tindahan dito ay hanggang 12 midnight sila ngayon. Tapos bukas, alas 8 pa lang na umaga hanggang gabi na naman, bukas pa rin sila para naman doon sa gagastusin na ang kanilang napamaskuhan. Emil? Maraming salamat at Happy Christmas, Sandra Aguinaldo. Marami rin ang nag-last minute na namili ng pang Noche Buena mamaya. Pero ang ilang panghanda, pati na karne at gulay, nagmahal. Nakatutok live si Bernadette Reyes. Bernadette. Vicky, ilang minuto na lang magsasara na ang mall na ito dito sa San Juan, pero marami pa rin na mga nagla-last minute shopping. Kanina, nagpunta rin kami sa mga grocery at mga palengke at marami rin ang humabol mamili ng mga panghanda sa Noche Buena. Ilang oras bago mag-Noche Buena, mahaba pa rin ang pila sa supermarket na ito sa Quezon City. Marami ang humabol na mamili ng mga panghanda kahit nagmahal ang ilang sahog. Kaya hindi na talaga kakasya ang 500 pesos para sa pamilya ni Clarissa na may 4 na miyembro. 1,000 na ang inilaan niya pero konti pa rin daw ang maihahain. Simple lang po na handaan, basta magkakasama lang po kami. 4 lang naman po kami sa bahay. So, enough na po siguro yung 1K sa hirap ng buhay ngayon. Kung maghahamon de bola nga, sabi naman ni Pam, konti na lang ang susobra sa 500 pesos. Pero hindi naman daw kailangang magarbo ang handa. Kung ano na lang yung available na nasa bahay, tapos magdadagdag na lang ng konti. Wish lahat ng bahay may pagkain sa hapagkainan. Ayon sa DTI, mahigit 9 na po mga Noche Buena items ang bahagyang tumaas ang presyo. Tumaas rin ang presyo ng ilang mga produktong agrikultura, kagaya na lamang ng karne ng baboy at mga gulay. 330 pesos ang kada kilo ng kasim at piges sa Litex Market sa Quezon City. Pero aabot pa yan sa 380 pesos sa ibang pamilihan ayon sa monitoring ng Department of Agriculture. Nagmahal din ang gulay kabilang ang siling labuyo at bell pepper na umaabot ng 700 pesos kada kilo. Medyo tumaas ang hango namin, tapos medyo tumamal dahil tumaas. In high demand po.
Kasi magpapasko, so madaming mamimili. So ayun po, tinaasan po nila yung price. Diskarte na lang po, konti-konti hanggang sa magkaroon lang po ng sa hapagkainan na pagsalusaluhan ng 4 na persona. Pero may mga pamilya tulad ng pamilya ni Joy na anumang handa, hindi mapapawi ang pangungulila sa mahal sa buhay sa araw ng Pasko. Sana naiyak tuloy ako. Sana magkita kami lahat. Kung may mga naghahabol ng panghanda, marami rin na nagla-last minute shopping sa mall na ito sa Green Hills tulad ng mag-iinang ito. Gusto lang mag-coffee, mag-snack, and then relax para mamaya magsimbang gabi kami pag uwi sa bahay. Extra bonding po besides sa Christmas event itself. Christmas is about giving talaga. So, tradisyon na talaga ng Filipino na magbigay kasi it's Christmas. So, parang love and joy pag nag-give ka sa tao. Vicky, bukas din ang mga mall pero maaaring may pagkakaiba sa operating hours. Mula dito sa San Juan, bumabati kami sa inyo ng isang Merry Christmas. Merry Christmas at maraming salamat sa iyo, Bernadette Reyes. Mas marami ang mga Pilipinong umaasa sa masayang Pasko ngayong taon kumpara noong 2024. Sang-ayon diyan ang ilang nakausap natin na namamasyal sa Luneta sa Maynila. Ang lagay doon, tinutukan live ni Oscar Oida. Oscar! Yes, Emil, sa mga sandaling ito, na-enjoy na ng gusto ng ating mga kapuso ang Fountain and Lights display na isa talaga sa pinakadinarayo dito sa Rizal Park, Luneta tuwing Pasko. Maaga pa lang kanina, marami nang nag-e-enjoy sa Pasko feels ng Rizal Park, Luneta sa Maynila. Sa palamuti pa lang, deck the halls with bows of holly talaga ang datingan. Kanya-kanyang pwesto na rin ang ilang mag-anak para paghandaan ang kanilang advanced Noche Buena. Simpleng ano lang din po, maha, tinapay, tas kanin, adobo, tas ano rin po, konting pichi-pichi. Para may mabago lang din po, sir. Tsaka ngayon lang din po kasi kami nagsama-sama. Ang mga bata naman, kung hindi abala sa paglalaro, nagpa-practice ng dance moves. Para kapag pinasiklaban sina lola at lolo, mas bongga daw ang pamasko. Papahuli ba naman si Bantay? O di ba? Slay kung sleigh bells jingling. Kasi pagka dito po, mas malilibang yung mga bata. Makapagtakbo. Tsaka dito open air. Kasi pag sa mall, maraming nakikita, wala ka namang pambili. At least dito may pagkain na okay na, masaya naman sila. Kung pamasko naman ang hanap sa Rizal Park Luneta Visitor Center, mabibili ang mga produktong proudly Philippine-made. Kung sa bagay dito sa Rizal Park Luneta, di mo kailangan ng sobra-sobra. Kung walang baon, may mga affordable na pagkaing paninda at may simpleng laruan at makukulay na lobo na mabibili sa abot kayang halaga. Sa dami ng magagawa at mabibili, may paalala ang pamunuan ng parke. Wag po natin kakalimutan ang clean as you go. At kung maaari ay makapagdala sila ng reusable items para maiwasan po yung kalat. Isa pang paalala, hanggang alas 11 lang ng gabi ang parke ngayong araw at bukas. Kaya ang pamilya Bilyones na dumayo pa mula Binangonan. Plano sana dito. Tapos nag-hire kami ng simpleng hotel lang para mamaya. Then mamayang gabi, banding ulit. Halos lahat ng nakita ko rito, all smiles pa rin ngayong Pasko. Kahit kaliwat kanan ang mga hamon sa bansa. Tila sinasalamin ang lumabas sa pinakahuling survey ng social weather stations na 68% ng mga Pilipino ang umaasang magiging masaya ang Pasko ngayong taon. Mas mataas ito kumpara noong 2024. Enjoy na natin yung buhay natin hanggat nandito tayo sa ibabaw ng mundo. Kahit may problema, tinitiis na lang din, gawa ng paraan. Samantala, Emil, muling pinapaalalahanan ng publiko na ang Rizal Park Luneta ay bukas lamang hanggang mamayang alas 11 ng gabi. Samantala, bukod sa Fountain and Light Display, meron ding misa dito, sa particular sa May Paco Park, mamayang alas 8 ng gabi. At bukas, araw ng Pasko, merong misa alas 10, alas 11 ng umaga, pati alas 5 ng hapon. Emil? Maraming salamat, Oscar Oida.
Noche Buena by the Beach naman ang pagsasaluhan ng maraming nasa isla ng Boracay. Mahigit 7,000 turista na ang naroon para magpasko. At nakatutok doon live si John Sala ng GMA Regional TV. John. Vicky, hindi lang ang iba't ibang mga water activities ang in-enjoy ng mga turista dito sa isla ng Boracay, pati na rin ang napakagandang sunset. Kaya naman inaasahan na madadagdagan pa ang mga turista ngayong gabi. May halong piyesta ang Christmas feels na sasalubong sa mga darating sa Cagban Port ng Boracay, Aklan. Ang sikat na ati-atihan ng probinsya, sinabayan pa ng drums and lyres. First time dito ni Mark na mula pa ng Russia. Many people told me about Boracay. This is the beautiful place, the most beautiful place on the Philippines. Excited rin si Maria na magpasko sa isla. Sabi nila mas masarap daw dito. Tsaka talagang yung bakasyon namin dito baka kakaiba naman. Siyempre, Pasko, kaya buong pamilya ang isinama ni Marifel. Unang araw pa lang, in-enjoy na nila ang malinis na tubig dagat at white sand beach. I came here with my family all the way from Beijing. Naisipan namin na pumunta dito because number one, mas affordable yung fare compared to other destinations in the Philippines. Ayun. Tapos, easy access din sa mga activities, especially for a family with kids. Ilan lang sa water activities na patok sa mga bisita ay ang paddleboarding, parasailing, paraw-sailing, banana boat at iba pa. Sa tala ng Jettyport Management mula nitong linggo hanggang kahapon, mahigit 7,000 turista kada araw ang naitalang tumawid sa isla ng Boracay ngayong Pasko. Kasabay nito, mahigpit na ipinapatupad ang inspeksyon. The influx started last Saturday. So the port naman po as is naman siya for maintaining the security. Partner po namin dito yung mga Philippine National Police, mga Philippine Army, and with the sea naman po na related is the Philippine Coast Guard. Vicky, inaasahan naman ang iba't ibang mga pakulo dito sa mga establishmento sa isla ng Boracay kasabay ng pagdiriwang ng Pasko. Kaugnay dito, mahigpit din na nagbabantay ang mga kawani ng PNP sa mga matataong lugar. Yan ang latest mula dito sa isla ng Boracay. Balik sa inyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, John Sala ng GMA Regional TV. Pantapat sa literal na malamig na Pasko sa Baguio, ang init ng saya at pagmamahal ng pami-pamilyang umakyat doon. Nakatutok live si Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. Sandy. Maginaw na gabi, Vicky. Umaabot na sa 15 hanggang 23 degrees Celsius. Ang temperatura ngayon dito sa Baguio City, swak dahil ipinagdiriwang ang diwa ng Pasko. Sa mga oras na ito ay patuloy pa rin ang pagdagsa ng mga bisita dito sa Burnham Park para dito na mismo salubungin ang Pasko. Binati ng tagos sa butong lamig ang mga umakyat sa Baguio kung saan na sila aabutan ng oras ng Noche Buena. Ang naitala kasing temperatura sa City of Pines ngayong araw, 15.6 degrees Celsius ayon sa Pag-asa. Alas 7 pa nga lang ng umaga, usad pagong na ang mga sasakyan sa inbound lane ng Camp 1 to Benguet. Nagkaroon din ng traffic congestion sa outbound lane ng Camp 7. Maghihintay na lang po, wala naman po kasi magagawa kung traffic po talaga eh. Sanay na po ba tayo sa traffic, sir? Apo. Nakakalat naman ang mga pulis at force multiplier sa Central Business District upang magmando sa sitwasyon ng trapiko. Bago pa nga marating ang Baguio, ay marami nang nagfo-photo op sa Lions Head sa Quezon Road. Gaya ni na Aldri na bumiyahe pa mula Binangonan, Rizal. Para makapasyal ng buong pamilya dahil first time po nilang bumisita rito sa Baguio. Dahil gusto po nilang makita kung dito po maisipan nilang magpasko. Sa mismong City of Pines naman, dinaragsa ang Burnham Park. Maliban sa picnic, biking peg naman ang peg ng iba. Gusto namin experience yung Baguio kasi actually galing Guimaras tong mga anak ko. So first, gusto nilang gumala dito sa Baguio. Ito yung first trip namin. Kasalukuyang nakasara ang Burnham Lake na bahagi ng Burnham Park dahil sa ongoing na renovation project ng City LGU. Sa bahaging ito, pansamantala munang itinabi ang mga swan boat habang ongoing pa ang renovation project. Pansamantala ring isinara ang Sunshine Park, Igorot Park at Ibaloy Park. Panawagan ng lokal na pamahalaan sa mga turista maging responsable sa kanilang pagbisita. Dapat matuto na yung ating mga bisita
yung mga residente natin na kumbaga natuto na na maging disiplinado pagdating sa pag-dispose ng trash. Mahigpit ding ipinatutupad ng BCPO ang Oplan Bantay Trapiko ngayong Pasko. Pangunahing mga simbahan sa mga tourist spots, sa mga terminals at mga ibang mga major intersections at sa mga matataong lugar. Of course, para masiguro ang seguridad at kaligtasan ng mga turista. Vicky, ramdam pa rin ngayon ang mabigat na daloy ng trapiko, partikular na sa Central Business District ng syudad. Ayon sa Baguio City Police Office, ay may mga itinalaga na ring mga bakasyon lane sa ilang mga kalsada na pwedeng daanan ng mga motorista na gustong umiwas sa hassle ng mabigat na daloy ng trapiko. At bagamat holiday ngayon, ay hindi pa rin po lifted ang number coding scheme dito sa Baguio City. Yan muna ang mga latest mula rito. Happy holiday sa inyo dyan, Vicky, at sa ating mga kapuso. Merry Christmas sa inyo dyan sa Baguio City at maraming salamat sa iyo, Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. Bago magsalo-salo sa Noche Buena, nakaugalian na ng maraming Katoliko na magsimba sa Misa de Gallo para magpasalamat sa mga biyaya. At inaabangan na yan sa Manila Cathedral. Live mula roon, nakatutok si Mariz Umali. Mariz! Emil, sa gitna nga ng napakaraming hamon na kinaharap ng mga Pilipino ngayong 2025 ay umaasa maraming mga dadalo sa Misa de Gallo o Christmas Eve na mangyayari o magsisimula na sa loob lamang ng ilang minuto mula ngayon na lalo pang mapapalakas ang kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng homily na ibibigay ng main celebrant ng Misa na si Manila Archbishop Jose Cardinal Avincula dito sa Manila Cathedral. Yes, nanonood kayo ng concert. Galing pang Labrador, Pangasinan ang buong pamilya ni Jacqueline Malong para dumalo sa family reunion ngayong bisperas ng Pasko. Pero bago ang salo-salo ay dadalo sila sa Misa de Gallo dito sa Manila Cathedral. Yun po yung pasasalamat natin kay God dahil birthday niya ngayon. Yung siya ang good creator natin, good provider, good healing. Binabalik natin sa kanya yung pinakamataas na papuri at pasasalamat sa Diyos. First time din dito ng taga-Laguna si Vicky Deloria at kaibigan niya. Kaya narito na kaninang hapon pa lang. Napaka-importante po sa akin ang bisperas ng Kapaskuhan po kasi ito po yung kaarawan ni Jesucristo para salubungin yung pagdating niya bilang isang tagapagligtas po. Lubos po ako nagpapasalamat na sa araw na ito ma-attend ko po yung mass mamaya. Mula naman sa Samar ang pamilyang ito. Kailangan po ma-feel po namin yung present ni God. Pagpapasalamat po sa kanyang dahil pagpaparating at paggagawa ng mga blessing pa, kabutihan pa. Bago pa ang mismong Misa de Gallo o Christmas Eve Mass, ay pinaliwanag sa akin ni Father Viel Bautista, Vice Rector ng Manila Cathedral, ang halaga nito bilang pagsisimula ng mahabang pagdiriwang ng kapanganakan ni Jesucristo. Dahil ang Pasko ngayong taon ay pinagdiriwang sa huling mga araw ng panahon ng Hubileo, lalo raw tayong hindi dapat mawala ng pag-asa sa mga krisis na kinakaharap ng bansa. Namulat nito yung mga consciousness natin. Malaking bagay ang pag-asa ngayong panahon ng Kapaskuhan. Ang pag-asa ay isang pagyakap sa katuparan at sa kabutihan ng Diyos. Hinikayat din niya ang mga mananampalataya na bigyang halaga ang espiritual na paghahanda kaysa sa pisikal na dekorasyon. Bago ang Christmas Eve Mass, ay nagkaroon ng Christmas concert dito sa Manila Cathedral. Dito, inawit ang iba't ibang Christmas carols mula sa loob at labas ng bansa. It's there to arouse our hearts once more for the celebration of Christ's coming. Emil, dahil iba-iba naman yung liturhiya sa misa ngayong gabi at bukas, kahit dumalo na sa misa ngayong gabi, ay inaasahan pa rin at hinihikayat pa rin ang mga mananampalataya na magsimba muli bukas sa mismong araw ng kapanganakan ni Jesucristo. Dito naman sa loob ng Manila Cathedral ay puno na yung loob ng simbahan at inaasahang aabot sa mahigit 2,000 ang dadalo sa Misa de Gallo ngayong gabi. Emil? Maraming salamat, Mariz Umali.